Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pagkikwentuhan natin, yung pag-uusapan natin ngayon. Yung tungkol dun sa nilulutong impeachment daw laban kay BP Sara. So, umugong yung balita na yan na pinaplano nga raw ng mga kongresista, yung mga sip-sip kitamba na pailan ng impeachment complaint si BP Sara. So, dahil kumbaga nabuko yung plano nila na plano nga nilang sampahan ng impeachment o patalsikin si BP Sara, ngayon dumipensa na yung mga sip-sip kay Tamba na wala daw silang niluluto or wala daw silang planong ipa-impeach si BP Sara. So bago natin simulan yung kwentuhan to, yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Tinanggi ng ilang kongresista ang alegasyon ni Atty. Harry Roque na meron umunong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa Kamara. Ngayong linggo raw ihahain ang impeachment case. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang lider ng Kamara ang aligasyon ni Roque. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right. Parang wala naman pa. So we're sticking to the issues in the House of Representatives. So baka kailangan medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisan ng konti. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque, pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo o ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. So kahit i-deny nila, meron. Kasi kung talagang wala, pwede naman sabihin na wala naman kaming naririnig o wala naman nagpa-file na or wala namang nagiging bulong-bulungan sa Kamara na may plano ipa-impeach si BP Sara. So nanggaling na mismo rin sa bibig niya na meron. Kung meron man, hindi mapipigilan na magsampa ng impeachment complaint kay BP Sara at gustong panagutin daw si BP Sara. So, bakit pananagutin si BP Sara? Ano bang ginawa ni BP Sara na mali? So, ang nakikita lang nating pinakamainit na binabanat kay BP Sara dyan is yung tungkol dun sa confidential funds na 125 million yata yun na ginastos niya sa loob lang ng 11 days. So, yun yung doon sila kumukuha ng ng ipinangbubutas, baka yung pwedeng ikasira or pwedeng sabihin natin yun yung pinaka nakikita nilang malaking posibilidad. Yung hula lang naman nila na yun yung pwede nilang gamitin para sa impeachment complaint dito kay BP Sara. Yung 125 million na confidential funds, unang-una, confidential funds nga eh. Saan ka naman nakakita ng confidential funds? Sa kailangan mo i-disclose kung saan mo ginamit yung pondo na yun. Kumbaga nasa batas yun na merong confidential funds ang Vice President at hindi niya kailangan i-disclose kung saan niya ginamit yun. Parang sa presidente, di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng sabihin kung saan ginamit. Kaya kasi nga confidential. Kasi pwedeng gamitin yan sa pagbayad sa mga asset, sa mga nagbibigay ng tip tungkol sa tuloy sa NPA, mga ganyan.
So walang resibo yun. Ngayon, yun pa rin yung nagiging issue nila. At the same time, hindi nila naiintindihan yung confidential funds na yun, galing yun sa Office of the President na inilipat lang sa OBP. Kaya nga maraming mga nagsasabi nga na yun yung pinakamalaking pagkakamali na ginawa ni BP Sara, yung tanggapin niya yung pondo galing sa Office of the President, yung pera na yon para gamitin confidential. So dun siya binubutasan ngayon si BP Sara na ang alam ko na ipaliwanag na naman ni BP Sara saan niya ginamit yung yung confidential funds niya. So pero yung pa rin yung kumbaga doon pa rin nakapokus yung mga anti-BP Sara. Sabihin natin ganun, mga anti-BP Sara na may plano silang, kumbaga yung gusto nilang mapatalsik nga si BP Sara. Kahit noon pa naman, di ba, nung sisimula pa lang naman yung termino ni BP Sara, yan na kagad yung umugong na balita, kaya nga nagalit dyan si Pangulong Duterte, di ba, dahil nga panay ang banat nitong mga kongresista kay BP Sara, pero si Bongbong Marcos tahimik. Ito yung time na part pa ng gabinete si BP Sara, part pa siya ng unit team. Tandaan nyo, magka-tag team sila pero binanatan ng mga kongresista, yung mga alagad ni Tamba, itong si BP Sara, at yung Pangulo po natin tahimik. Hindi man lang ipagtanggol, hindi man lang niya kausapin yung pinsan niya na sabihan yung mga alipores doon sa Kongreso na itigilan yung paninira, yung pagbira dito kay BP Sara. So yun yung isa sa mga reason bakit nagalit si Pangulong Duterte. Na pagkatapos magpaubaya, pagkatapos alam yun, hindi tumakbo bilang presidente at tumakbo bilang presidente under Bongbong Marcos, ganun pa yung naging sukli. Di ba? So sino ba naman yung hindi matutuwa dun sa ginawa ni Bongbong Marcos? So dahil doon, yun nga, yung confidential funds na yun, yun yung nagiging, kumbaga, yun yung tinik na ginagamit nitong mga sip-sip na to para, alam yun, na masira si BP Sara dahil nga, alam naman natin sa 2020 presidential election, kung sakaling maging buo na yung loob ni BP Sara tumakbo bilang presidente, sigurado panalo na. So, malaki yung tsansa ni Tamba na hindi manalo dahil kitang-kita naman na talagang iba pa rin ang magic o yung iba pa rin yung pamamahala, iba pa rin yung karisma ng mga Duterte pagdating sa paglilingkod sa taong bayan. Sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Noong isang linggo lang naglabas ng open letter si VP Sara at binatikos ang iba't ibang problema ng bansa na hindi raw natutugunan ng pamahalaan. Tingin naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, posibleng itinaon ang issue ng umano'y impeachment sa nakatakdang pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga at human rights violations kung saan iimbitahan ang ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt whatever is the result of this investigation, to somehow divert the attention, make this issue political, which is not really, if you look at it, it's not really political. Pero sila yung nagbibigay ng impression na politika yung ginagamit na diskarte daw ni BP Sara para daw malihis yung issue ng yung plano ng Kongreso na ipatawag si Pangulong Duterte dahil alam niyo yung pautot na ginawa ng Kongreso na nagtayo sila ng isang committee, tawag nila Quad Committee, na hindi daw yun part ng Congress hearing. Kasi pag Congress hearing, in aid of legislation yun. So, nagtayo sila ng isa pang committee, pero ang mga chairman doon is mostly galing din sa Kongreso. So, parang ginagawa nilang tanga yung taong bayan at gusto nilang linlangin si Pangulong Duterte na sinasabi nila na hindi na to kumbaga hindi to Congress hearing na gigisahin. So parang gusto nilang sabihin na open to na magbigay ka ng statement mo, kumbaga pwede mo ipaliwanag yung side mo, pero ang ending pa rin nun, gigisahin pa rin nila at palalabasin nila na guilty si Pangulong Duterte. Isa lang naman yung hinihingi ni Pangulong Duterte dyan. Isampan nyo yung kaso.
tandaan nyo, wala pa rin nakasampang kaso hanggang ngayon dito sa korte po natin. Ang isinampa nilang kaso doon sa ICC na hindi naman, kumbaga walang jurisdiction sa atin yun dahil nga kumalas na yung, yung, yung Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte, kumalas na tayo doon. So hindi na hindi na kumbaga walang jurisdiction. So hindi pa rin nila sinasampa ngayon hanggang ngayon yung kaso dito sa Pilipinas dahil alam nila kapag yan naisampa dito sa korte natin, sub judice na yan, hindi na yan pwede pag-usapan. So, wala na silang chance na siraan o gamitin yung issue na yan para i-blackmail o pahiran ng hindi maganda yung mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, hindi nila sinapel yung kaso at gusto nila sa ICC dahil pwede nilang ulit-ulitin. Pwede nilang gamitin yung ICC bilang panakot. Ang natatakot lang naman nila ay sila Senator Bato. Pero si Pangulong Duterte, hindi nila kayang takutin. At hindi nila mapipilit yan kung padadaluhin ba nila o hindi. So, hindi nila mapipilit na pumunta yan dyan dahil alam ni Pangulong Duterte. Dahil abogado siya, alam niya yung kanyang karapatan. Kaya malabo yung sinasabi nila na mapapunta nila si Pangulong Duterte. So, i-file nyo yung kaso, dun sasagutin ni Pangulong Duterte yung mga aligasyon niyo. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kampo ni VP Sara kaugnay sa umano'y planong ipa-impeach siya. Nagbabalita mula. Yan yung antayin ninyo. Kapag si VP Sara nagsalita na tungkol dyan sa impeachment, sigurado kayo, lahat kayo may latay. Alam niyo naman kung paano bumira itong si VP Sara. Talagang iindahin ninyo. Hindi kagaya yung mga banat ninyo na wala namang kakwenta-kwenta na kung ano lang yung binabato ninyo na hindi nyo naiintindihan kung ano yung pinaggagawa nyo. Sinasabi nyo na parang pabubulaanan nyo na merong impeachment, umuugon na impeachment na labang kay VP Sara pero manggaling din sa bibig ninyo na hindi nyo mapipigilan kung sino yung magpapel dahil gustong panagutin daw si VP Sara. So, ang isda nahuhuli pa rin sa sariling bibig. So, itong mga kongresistang sip-sip kitamba mukhang hindi well-trained or hindi nga kumbaga may hinang nila lang dahil nga nahuhuli sila sa kanilang mga pinagsasabi. So, antayin natin yung press back dito ni VP Sara sa mga sip-sip kitamba. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.